hirit at tempra sa pag-iingat sa inyong kalusugan. Tinay ko, akala ko unique pala. Cavity prevention. Meron! May maximum fluoride at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko. Pero sa mas affordable na presyo. Unique. It's your toothpaste at your price. ACS. Sa unang hirit, serbisyong totoo ang naglalang ng hirit. Ang saya-saya sa unang hirit. Mita, yan po ang hinarap ngayon ng isang Pinay na nagtrabaho bilang guro sa China. Ang kanyang kaso, nagpuslit siya ng mahigit 1 kilong heroin. Ganon din ang kasong kinakarap ng isang lalaking OFW na nagpuslit din ng droga sa China. Ang kanilang tadhana matutulad din kaya sa ating 3 kababayan na nahulihan din ng droga sa China at hindi na napigilan ng pagpapataw ng parusang bitay. Yan po ating pag-uusapan kasama ang ating UH Resident Analyst Professor Winnie Monsod. Maring Winnie, good morning! Good morning mga kapuso. Good morning, Igan. Oh. Alam nyo siguro this case, October 2010, kailan lumabas yung pagbibitay ng 3 Pilipino sa China? Hindi ba March pa? Around March, February, March, yung pumunta pa ron ang vice-presidente trying to get a reprieve. Siguro hindi pa itong case na ito, nangyari ito bago pa nagkaroon ng publicity. Ngayon, mukhang alam na ng buong mundo na China is serious about it. Malaysia is serious, Indonesia is serious. So ang tanong dyan alam na nga nila na ganyan ang sitwasyon. Parusa, Bakit pa sila they're risking their lives. Alam nyo, itong teacher na ito, 1,996, almost 2 kilos. Dun sa China po, 50 grams lang, ang punishment is death already. Ayun. So, alam mo, malupit yon pero wala tayong magagawa. May mga bansa pa na hanggang ngayon may death penalty. Tayo, mabuti, wala na tayong death penalty. Pero alam nyo naman, ang daming-daming tao dito na gustong ibalik yan death penalty na yan. You know, that's a controversy by itself. At maraming Chinese na nahuli sa crime lab. Ay, dito, nako. Mga Shabu Laboratory. Yeah, pero ano nangyayari dun sa mga Chinese na nahuli? Hindi ba kagaya ng 10 little Nagiging Indians cook sa kulungan. Oo, sila nagluluto ron. Well, alam nyo mga kapuso, meron tayong lesson rin na malalearn dyan You know, miski gaano kasama ang loob natin na ito nangyayari, believe ka pa rin na doon sa China, doon sa mga ibang bansa, pag naglabag ka ng batas, may konsekwensya. Dito hindi ba minsan, Arnold, you know, people break the law. Pag-aaralan muna namin. Hindi ba? Hindi. At saka parang, who cares? You know, walang mangyayari sa atin. Totoo. You know, like for example, Mayor Duterte of Davao. Naku, halatang-halata naman. You cannot do that. Sinapak yung I don't care whether you naaawa ka sa mga mahihirap, etc., etc. Pero yan ay officer of the law yan. Ikaw, hindi ka lang mayor, ikaw you are also a lawyer. You are an officer of the court. Itong sheriff na ito, officer of the court yan. Ay, hindi pwedeng ibibingbang tapos sasabihin mo, okay yan, ginawa mo, okay yan, kasi you are protecting the poor. Sabi That's ng tatay, nonsense. walang pangayan. Ay, nako. Si Paro. You know, as long as the Philippines has that kind of mentality, hindi ho tayo magde-develop. Hindi pwede. Itong ating mga kababayan, malabo naman yung sinasabi ng kanilang mga relatives na hindi daw alam na may dalang droga. Di ba? Ayan na. Do you realize how much 2 kilos is? Ayan, That's 4 pounds. Nakakuan pa yan, naka-foil pa yan, nakatago pa yan. Paano naman yan? Ibibigay na lang daw yun pakidala to. Kung kunyari ang trabaho mo pakidala to. Sandali lang. Walang clothes. Wala kang clothes. Kung empty ang binigay sa iyo yan. At mabigat. Bakit may kabigatan ito? Hindi naman yata. Well, I don't know. In the first place, huwag kang tatanggap ng miski ng pabigay, padala, etc. Kaya ang tanong, how long has the government been telling that? Pati yata sa POEA, pag nagkakaroon sila ng mga, yung before, mga parang lessons. Dito sa atin sa seminars, mga airport, nagulat ako minsan yung nakapila ako papasok ng paliparan. May mga airport police yung nagtatanong,
kung halata kang, di ba, may mga dala-dala din yung mga OFW natin papeles dahil pupunta ka muna sa OWAS, ano dun eh. Tatanong, ikaw ba talaga nagbalot niyan Ay, sa sariling hindi lang, gamit mo? Or may nag-abot ba sa'yo? Huwag kayo mag-aabot? Yung mismo sa airport, Of ha? course, Oo. no, tayo lahat no? mga pasahero. Winawarningan. Bago ka pa mag-check-in, Oo. tinatanong sa'yo, did you pack this on? Did Kayo anybody ba? give you Oo. anything, etc. Bag mo ba yan? Di syempre sasabihin mo, di ako, Ako, oo nga. oo. O, di. Ayun, parang may warning na yon. Ang problema rito, Maring Winnie, eto na, kunyari, talagang bibitayin to, di cargo na naman ng administrasyon to. Yun ang hirap dun. Yeah, but you know, this girl is a teacher. You know, yung bang parang she should know better. Alam niyo yung mga teacher na Baka doon sa nasilaw China. din sa kita. Pero Oo. alam niyo, malaki ang kita ng mga teacher na imported sa China. Because alam niyo, ang China ngayon, gustong-gusto nila yung mga teacher na makakaturo ng Ingles. Pero saan galing siya Wow. dito? You mean, where did she come from? Yung teacher. Employed, since 2006 siya employed sa China eh. Sa China na siya. Yeah, she's been Wow. employed as a teacher in China. So, And, ibig sabihin, hindi niya the problema ang Chinese kita. pirated very, very good teachers from the Philippines. Mataas ang binibigay nilang sweldo. So, hindi ko hindi Bakit ko siya maintindihan. naging biktima nito? Biktima, you know. You are a teacher. Medyo mahirap ka maging biktima kung makakabiktima kay teacher ka wala na tayong pag-asa dito sa bansa natin. You know, the teachers are the one who are telling us, hindi ba role model natin yung mga teacher natin. So it's very hard. Naaawa ako sa pamilya pero wow, you know, I cannot help thinking na wow, kung sa Pilipinas talagang the rule of law is you know, talagang it is overcoming Kamay na everything bakal else. dapat. Wala tayong talagang we are on our way to development na. Okay. Ayan. There's the bad side and there's the good side. I hope we learn. Pag hindi natin pinapatupad ang batas, marami tayong isisilang ng mga abusadong leader. Di ba? Ano ba ang At nangyayari pakianap. ngayon? At nanganganak pa. Okay, maraming salamat, Maring Okay, babies. Winnie Bonson, mga Okay. igan. At susunod na agad, unang balita. Ang mga unang balita sa umagang ito. Davao City Vice Mayor Rodrigo Duterte, dinipensa ng anak na si Mayor Sara Duterte laban sa mga kritiko kasunod ng kanyang pananapak sa court sheriff. Commission on Human Rights, gagawa ng panuntunan sa pagsasagawa ng demolisyon para maiwasan ang nangyaring gulo sa Davao City. Rally ng mga demonstrador laban sa Visiting Forces Agreement, nauwi sa pukpukan, tulakan at batuhan ng paint bomb. Philippine Ascals, doble kayod ang gagawing paghahanda para sa laban nila kontra Kuwait sa second round ng 2014 FIFA World Cup qualifiers. Exclusive, fetus, natagpuan sa Barangay Pinyahan sa Quezon City. Sa pagpapatuloy ng kanilang official visit sa Canada, Prince William, nag-co-pilot ng isang helicopter na pinag-emergency landing sa tubig bilang bahagi ng training. At Australian pop singer Kylie Minogue, nasa Pilipinas na para sa concert niya mamayang gabi. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita.